Okay, sa mga umiinom ng amlodipine, papanoorin nyo to para sa high blood. Linya natin to bilang internist at cardiologist. Marami nagtatanong sa akin. So, paano dapat ang tamang pag-inom? Sino dapat uminom? Favorite kong gamot ito. At sino yung bawal uminom? Diba? Pero lagi ko nga sinasabi, payo lang yun sa akin. Diba? Ang pinaka-final decision ang doktor ninyo. Siya magdi-decide kung gusto niya amlodipine, losartan, metoprolol, at kung ano pa man, siya magdi-decide. Pero sa akin, marami kayong matututunan ng paano siya ginagamit. Kung nabigyan kayo ng amlodipine, kasama siya sa group ng calcium channel blockers. Okay? Calcium channel blockers, ginagawa niya, pinapabuka yung mga arteries, yung mga ugat. Pareho sa losartan, binubuka din. Ang ending nila, kadalasan may pin sa dulo. Amlodipine, felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine. Lahat may pin, meron pang lasidipine. Maganda siya sa mataas na blood pressure. Yan ang maganda siya. Kung merong mga sakit sa dibdib, sakit sa puso, bara sa ugat, pwede siya. Mahina puso, irregular heartbeat. Yan. Pag irregular heartbeat po, pwede rin siya. At sa mga sakit na kumikipot, yung mga ugat, pwede rin siya. Okay? Kailan siya ginagamit? Katulad nito, yan po ang generic. Ang gusto ko rin sa amlodipine, may generic po siya. So, ibig sabihin ng generic, mura. Mabibili nyo, actually, pag maramihan, baka 2 piso, 3 piso lang. Nakakababa ng blood pressure, pampaganda ng daloy ng dugo, pati sa puso. Yan, no? Kung sumasakit ng dibdib, pwede ito. Pinaparelax niya ang puso. Mas hindi napapagod. Dumadami oxygen supply sa puso. Yan, no? Dinadilate niya. Pati yung mga arteries natin sa katawan, binubuka niya. Kaya yung blood pressure nyo, kung 160, inom kayo nito, bababa na yon. Maganda po to. Mabilis bumaba. At isa pang gusto ko sa amlodipine, mahaba yung half-life. Yun ay naaral namin. Ibig sabihin, pag ininom mo yung tableta, almost 35 hours, may epekto pa. So, 1 day, 1.5 day, may epekto pa yung amlodipine mo. Hindi tulad ng ibang mga gamot na short lang. Mga captopril, losartan, kailangan 3 times a day pa. O yung iba, diba? Merong mga iba, short lang ang epekto. Ito mahaba. Kaya kahit makalimutan mo sa araw, may epekto pa. Malakas siya. Ano advantage niya? Konti lang ang side effect niya. Okay? Hindi ka manghihina, walang problema. Hindi ka mag-groggy, hindi malalasing. Yung iba kasi medyo nakakaantok eh. Pwede sa may hika. Pag may hika kasi medyo bawal yung mga olol. Metoprolol, propranolol, medyo bawal. Pwede sa may masakit ang dibdib, wala rin problema. May bara-bara yung ugat, maganda pa rin siya. At ito, favorite. Ayan, sa mga nakikinig, kamusta sa mga lalaki? Favorite to ng kalalakihang gamot, amlodipine. Dahil malakas pa sa sex, walang problema. Ibig sabihin, hindi masisira ang sex life nyo. Diba? Kaya maraming tao ayaw uminom ng mga olol, mga metoprolol, propranolol. Sasabihin nila, Dok, baka masira sex life ko eh. Pero anyway, sa tingin ko kung makakahina man siya, konti lang naman. Baka it's all in the mind. Pero ito, walang problema yan. Sa buntis, papacheck nyo pa rin sa doctor. Usually, nililipat, pero hindi siya ganun kasama. Tapos, so, walang masyadong effect sa quality of life. Walang ganong side effect na ganito. Pero meron din siyang ibang side effect. So, ano ba mas maganda? Amlodipine o losartan? Na-discuss ko to, di ba? Di ba? Ano ba mas maganda? Last time, pinag-usapan ko yung losartan. Check nyo yung video ko. Pinakita ko ang losartan, ARB siya, angiotensin receptor blocker. Nagpakita ko na isang malaking trial last time sa losartan. Yung life trial, lumabas na ang losartan, nakakababa ng blood pressure, at nakakatulong sa mga malaking puso. Yung kumakapal yung puso, yung may heart failure, mahina ang puso, maganda siya. At nakaka-prevent siya ng diabetes. Maganda siya sa diabetes, lumalaki ang puso at may high blood. Tignan natin kung
pag pinaglaban natin ng amlodipine sa mga sartan group, sino mananalo? Okay? Last time, pinaglaban yung losartan, pati atenolol eh. O, tingnan natin ha. Ano lang to, lalaliman ko konti pasensya na. Kaming cardiologist, mahilig ako sa trial, minimemorize ko lahat to. Last time, tinuro ko na yung losartan, tinalo niya ang mga olols, atenolol. Nanalo siya sa pagbawas ng heart attack, pagbawas ng stroke, at pagkamatay. Mas panalo siya. Tinalo niya to. Diba? Parang boxing yan eh. Ngayon, paglalaban natin yung mga sartan, pati amlodipine. Tingnan natin kung sino mas panalo. Ang ganda nitong trial po. Value trial, 15,000 people. Pag may ganitong trial, sa aming mga doktor, para siyang Supreme Court ruling. Hindi to madadaya kasi talagang libo-libo eh. Tsaka mahirap na mabago. 15,000 patients, pinalo up, 4 years, 5 years, talagang massive study, worldwide pa yan eh. Kaya kung ano man resulta, halos ganun lagi ang result. Diba? Big. So, 15,000 people, finalo up, pinaglaban ang amlodipine sa isang sartan, ang pangalan valsartan, kapatid ng losartan. Tiningnan sino ma-heart attack, sino may stroke, sino mamamatay, sino magkaka-diabetes. Valsartan 80 mg versus amlodipine 5 mg sa blood pressure 140/90 pataas. Tingnan nyo, tingin nyo sino mananalo. Chinek nila, sino ma-heart attack. Mas marami ba sa amlodipine group or valsartan? Tingnan nyo, after 1 year, dikit ang laban. 2 years, dikit. 3 years, 4 years, 5 years, patas. Tabla sila. Parehong maganda, amlodipine and valsartan, magpabawas ng heart attack at pagkamatay. Pag hindi uminom ng gamot, ganito yan. Maaga namamatay. Usually, 9 years earlier namamatay. Ganun po yun. Kaya nga sa abroad, sa US, sa Japan, maraming gamot, mahaba buhay nila. Nakaka-100 yan. Sa Pilipinas, 70 lang ang life expectancy natin dito on the average. Check nyo po. Diba? Kaya nga maganda itong mga gamot. Sabi ko lang, mabigyan lang natin ng murang gamot yung mga probinsya. Nako, bagsakan lang natin libong libreng gamot. Haba na buhay niyan eh. Diba? Ganun lang kasimple yan. Mura pa to. So, nung pinaglaban yung amlodipine sa valsartan, chinek nila sa diabetes. Diba? Diba magaling ang sartan sa diabetes? Ang nanalo ay panalo ang mga sartan. Ang nakakainom ng valsartan ay less magkakaroon ng diabetes in 5 years. 13% lang nagka-diabetes. Yung mga naka-amlodipine, 16%. So, kung takot kayo sa diabetes, medyo mataas ang blood sugar, mas maganda yung mga losartan at ibang sartan. Okay? Sabi ko sa'yo, tabla dito. Pero hindi pa tapos ang usapan. Tingnan natin sa lakas ng magpababa ng blood pressure. Yan ang gusto natin, di ba? Sino mas mabagsik magpababa? Lagi ko sinasabi, pinakamalakas tong amlodipine. Tingnan nyo, blood pressure. Yan, no? Sa amlodipine, from 155 on the average, libo-libo tong chinek, mas bumaba ang blood pressure. Oh. Pag amlodipine, ang systolic, yung 140, naging mga, yan, no? 155 na pababa ng mga 135. Ang valsartan, medyo nahuhuli konti. Sa diastolic, mas bumaba din sa amlodipine. Panalo na naman siya. Panalo siya ng mga 2 points. Kaya nga sinasabi ko, kung kayo ay talagang super high blood, 200 ang BP, matigas ang ulo, amlodipine, kaya yung blood pressure nyo. Pag naka-losartan kayo, medyo mas mahina. Although, maganda nga siya sa may diabetes. Tsaka maganda rin siya sa kumakapal ang puso. Tinuro ko dati yan. O, tingnan natin to Pasensya na, medyo malalim to Medyo malalim pero sisimplehan ko. Kasi kaming mga mahilig ako sa ganito Ito yung Supreme Court namin, evidence-based medicine. Kakayanin nyo to. Ang ibig sabihin lang nitong linya, sa 15,000 people, pag nandito yung linya, nandito yung blue, panalo ang valsartan.
Pag nandito sa may kanan, ang blue, panalo ang amlodipine. Tignan mo sa diabetes. Pag may diabetes ka, pang valsartan ka, panalo. Kung may heart failure ka, lumalaki ang puso, tulad ng tinuro ko last time, panalo pa rin ang valsartan. Kung kumakapal ang puso mo, may left ventricular hypertrophy sa 2D echo. Pero, kung gusto mo mas malakas bumaba yung blood pressure, para hindi ka ma-heart attack, para hindi ka ma-stroke, kita mo, mas panalo si amlodipine. Kasi nga, bakit siya mas panalo? Kasi mas malakas siya magpababa ng blood pressure. Mas hindi naman na-stroke dito yung tao. Kaya yung iba gusto, edi i-combine nyo na lang kung gusto nyo. Pwede rin naman. Nakita nyo ha? So ano pagpipilian nyo? Bahala ang doktor nyo. Siya magdi-decide. Meron din namang side effect ang amlodipine. Ano yung pinaka-common na side effect? Yung pagmamanas. Bakit ka nagmamanas? Kasi nga, pag may naka-amlodipine, lagi ko sinasabi, titignan ko ang paa, manas ba? Kasi nga, sa lakas niya magpabuka ng mga artery, lumalabas din yung mga fluid sa paa, nagmamanas. Sa lakas niyang magpababa ng blood pressure, magpabuka ng artery, namumula-mula na yung muka. Nagpa-flushing. Sa lakas niya magpababa ng blood pressure, bumabagsak naman masyado, hypotension, bagsak BP. Nahihilo, meron nagda-drowsy, meron nagra-rush. Ang dosis ng amlodipine is, ako minsan nag-start ako, di ba, 5 milligrams ba? Pag mahina lang, pwedeng kalahati lang. So, 2.5. Pwede kang 2.5, kalahati ng 5. 5 maximum is 10. Ha? 10 milligram ang highest dose ninyo. Huwag nyo na dagdagan. Bawal po. Ha? Sabihin mo, gusto mo 15, bawal po. Overdose yun. 10 milligrams, malakas na yan. Pag hindi pa nakuha sa 10, dadagdagan ng ibang gamot. Pinapakita ko lang dito, pag ang dosis mo mababa, 2.5, konti lang ang manas, 1.8%. Pag ang dosis mo 5 milligrams, 3% may manas. Pag 10 milligrams, 10% may manas. Kaya pag may nagmamanas, sabihin ko, bawasan na lang yung dose. I-5 na lang, i-half, dagdagan na lang ng iba. Pwedeng dagdagan ng losartan, pwedeng dagdagan ng pampaihi, meron din kami ibang combination. Okay? Ito yung binibigay usually. Yan, ito. So, in summary, maganda to prevent diabetes, nakakapabagal ng diabetes. Sa makapal ang puso, maganda mga sartan. Pero pagdating sa lakas ng magpababa at wala ganong side effect, ang side effect lang niya yung manas. Mas maganda to. I-add ko na lang bawal to ipagsabay sa Viagra sa mga lalaki. Kasi nagpapabuka na nga to ng ugat. Sasabayan mo pa ng Viagra na nagpapabuka, ay baka sumobra buka yung mga ugat. Okay? So ending natin, consult your doctor. Sana po nakatulong tong video natin para sa inyo. May questions, Doc Lisa? Yes. Pwede daw ba? Yung iba daw kasi, combination, may losartan plus amlodipine. Pwede naman, pero dapat naman isang gamot lang kuha na. Oo. Pag ako, pwede na isa. Dapat kung mataas ka, kuha na sa isa. Kasi pag ko-combine nyo siya, merong mga nabibili, may nagtanong kanina, Doc, yung doktor ko, binigay niya sa akin combined. Di ba? Mayroong mga combined. Tatawa si Doc. Okay lang naman mag-combine kung gusto nyo. Pwede naman. Sabi ko, sundin nyo, doktor nyo. Pero kung gusto nyo, mura. Sa mga walang pera, takot sa rising prices ngayon, mas mura ang generic na solo nito. Di ba? Paliwanag. 5 pesos lang yan. Ito, mga 4 pesos lang. Solo lang nito. Pag generic nito, 5 pesos, baka 10 pesos ka lang. Pag kinombine yan, imbis na 10 pesos, baka 30 pesos ang halaga ng gamot. Presyo lang ang kalaban. Yun lang. Yung iba lang, pareho ba ng Basalat ang amlodipine? Brand siya. Maraming brand to. Basalat, Norvas ang pinakasikat na brand dati. Pero ngayon, sa akin okay na yung generic. Kung may pera kayo, gusto nyo branded, walang problema. Gusto nyo ng hamburger sa hotel, walang problema. Kung gusto nyo hamburger sa Jollibee o sa McDo na mas generic, okay na rin yun. Mabubusog na rin kayo. Gano'n, pareho lang ba? Sa akin, pwede na to. Lalo na kung kulang ang pera nyo, araw-arawin nyo, mas okay na to. Pero tinuturo ko sa inyo, kung makukuha ng pampapayat, bawas alat, okay din yon kung kaya nyo. Pero
kung tumatanda na tayo, may lahi tayo ng high blood, malakas po to. Tulog ang blood pressure dito. Ito talaga malakas. Less heart attack, less stroke dito. Diba? So, ang doktor na magdi-decide. Yes, Doc Lisa? Yes. Turuan mo sila. Alin Turuan. yung generic, alin yung brand, na ang gamot nila ay dalawa ang pangalan. Okay. Hawakan mo, Doc Lisa. Yes, dalawa yan. Isang generic para marinig din yung boses mo. Ito, generic to. Generic to lahat. So, wala ko ina-advertise. Generic yan. Oh, ito maraming pangalan. May Vasalat. I-check nyo. Pag nakabilog yan, oh, nakasulat yan ng doktor, ito yung generic. Pagdating nyo sa Mercury o sa Watsons, pwede nyo naman i-shift. Sabi mo, mahal yung brand na binigay. Palitan natin mas mura. Ito, may Cozar, may iba. Oo, pwede nyo palitan ng mas mura. Ito, marami ding brand. May Neo Black, may Betalock, mas mahal. O, so, okay lang sa akin. Basta pag walang pera, doon tayo sa generic. Okay na po yan. Hahaba na buhay nyo dyan. Sure na tayo. Pero kung mayaman-yaman kayo, gusto nyo branded na gamot, pwede rin naman. Nasa sa inyo naman po. Pareho ba ang nifedipine sa amlodipine? Malayo. Hindi. Pareho siya. Pareho siyang calcium channel blocker. Pareho ang epekto. Kaya lang ang nifedipine, ang problema, luma na yun, di ba? Nung nasa medical school pa ako, kailangan mo inumin 3 times a day. Tsaka, mga 8 hours lang epekto, biglang bababa yung blood pressure. Ito mas maganda, mas swabe. Luma yun, iPhone 1 yun. Ito, iPhone 10 na. Okay? So, yun lang po. Final question, Doc Lisa? Okay din. Nabanggit mo na, Doc Willie, yung losartan. So, sa mga nagtatanong po ng losartan, i-search po natin. Yes, may Ginawa video pa tayo. lang ni Doc Willie losartan na Yes. video. Short na lang, mataas ang blood pressure mo, mas gusto ko to. Lalo na sa matatanda, alam mo, minsan nagsisisi ako minsan sa ilang patient na may konting manas, tatanggalin mo to, tapos na-stroke. Yung ganun ba? Kasi minsan nagalit ka, nainitan ka, napawisan, uminit ang ulo, biglang tataas yung blood pressure. Dito kasi mas controlled siya eh. Nakita mo naman sa trial, mas hindi na-stroke. Kaya yung iba takot sa manas, malilipat mo dito sa mas mahina. 'Di ba? Pero pag dito naman mas mahina, baka wala naman ngang manas. Ang problema nga, may other benefits, kaya nga timplahan. Tinitimpla. Minsan kino-combine, pwede rin 'yon. Pero ako kung makukuha ng isa, mas madali sa pasyente isa. Alam niyo naman yung mga Pilipino, makakalimutin isang gamot, nakakalimot na, gagawin pang dalawa. And lastly, pag nakalimutan nyo yung gamot nyo today, tomorrow, wag mong doblehin to. Kasi ang maximum niya 10 lang. Hindi mo pwede i-doble. Maximum nito 100 mg. Walang doblehan. Kasi pag dinoble mo, baka ma-overdose ka. Okay? Sana nakatulong tong video. Mura lang yan. Pa-check tayo sa doktor nyo. Sure tayo, makakahaba yan ng buhay ninyo. God bless po.